Madaling araw noong December 3, 1995, isang magsasaka ang nagmamaneho sa tabi ng isang tiwangwang na country road sa Texas. Nang makita niya, ang akala niya ay isang katawan sa lupa. Sa likod ng bakod na may barbed wire, inihinto niya ang kanyang sasakyan, at pumunta upang mag-inspeksyon. Noong una, akala niya, ito ay isang road. Ang mukha ay halos hindi makilala, ngunit ito ay talagang isang katawan ng tao. Habang nasa isang pagkagulat, tumawag ang magsasaka sa 911, sa loob ng ilang oras, kinilala ng mga awtoridad ang bangkay, bilang si Adrian Jones, isang 16 anyos na high school sophomore, mula sa bayan ng Mansfield sa timog silangan ng Fort Worth. Ang Mansfield ay isang maliit na bayan, na nag-iimbita ng maraming kabataang pamilya, noong dekada 80 at 90. Noong 1984, si Bill Jones ay naghahanap ng ligtas na lugar, para alagaan ang kanyang pamilya. Lumipat sila kasama ang kanyang asawang si Linda, at ang kanyang 3 anak na si Adrian, at 2 nakababatang kapatid na lalaki sa Mansfield, mula sa lugar ng Dallas. Si Adrian na kilala bilang AJ sa kanyang pamilya, pinalaki sa ilalim ng medyo mahigpit na mga panuntunan, sabi ng kanyang tatay na si Bill, naisip ko talaga, na kung mayroon kaming ilang mga patakaran na dapat panatilihin, ay magiging malayo siya sa mga teenage temptation. Naging okay naman ang lahat hanggang dumating ang taglagas, noong 1995, pinahintulutan niya ang kanyang anak na babae, na manatili sa labas ng lampas alas 9, at ang panuntunang iyon ay tuwing katapusan lang ng linggo. Kung sinabi ni Adrian sa kanya na pupunta siya sa isang pelikula o sa Six Flags Over Texas sa kalapit na Arlington, kasama ang mga kaibigan, madalas niyang pinapakuha ito ng ticket stub, kapag siya ay umuwi, upang patunayan kung nasaan siya. Isinasara pa ni Bill ang bintana ng kanyang kwarto, kaya hindi siya makalabas ng bahay sa gabi. Sa gayon ay nakatuon si Adrian sa kanyang pag-aaral, at ang kanyang pagkahilig sa athletics. Pagkatapos niyang masaktan ang kanyang tuhod, sa paglalaro sa girls soccer team, nagpa siyang sumali sa girls cross-country team, para maging maayos ang katawan. Pero ayon sa mami niya na si Linda, isa ring big flirt si AJ. Nang tanungin ko siya, kung bakit siya matagal mag-makeup, bago siya lumabas ng bahay, sabi niya, "Nay, hindi mo alam kung sino ang maaari mong makilala." Nang malaman ito ng mga detective, tiningnan nila ang anumang potensyal na interes sa pag-ibig, na maaaring may motibo upang hilin ang buhay ni Adrian. Ngunit walang nangyari, nakikipag-date siya sa isang lalaki na nagngangalang Tracy, ngunit maayos ang lahat sa pagitan nila. At wala namang ebidensya, ang nakita sa autopsy na pinagsamantalahan si Adrian. Nabanggit ng mga investigador, siguro, ang dahilan ng kay Adrian, ay isang matinding galit. Isang taong walang awa, ang gumawa ng pagbaril sa mukha, ng isang magandang batang babae, mula 2 hanggang 4 na talampakan ang layo. Ngunit, kung hindi ito isang serial killer, siguro, isang tao, na malapit kay Adrian. Sino kaya ito? Sa Mansfield mismo, ang balita ng pagkamatay ni Adrian, ay nagkaroon ng pagkabigla at takot sa mga tao. Ang administrator ng high school ay nag-set up ng mga espesyal na silid, para sa mga mag-aaral, upang makipagkita sa mga tagapayo. Isang puno ang itinanam sa alaala ni Adrian sa tabi ng junior varsity soccer field, at ilang residente ang nagsuot ng mga laso para sa kanyang alaala, ngunit walang nakakaalam kung sino ang kumil sa kanyang buhay. Ang mga tao ay natakot na ang pagpapatupad ng batas ay hindi sapat na ginagawa, gayunpaman, ang mga detective, ay dahan-daang nagtitipon ng mga ebidensya. Noong gabi ng December 2, narinig ni Linda ang kanyang anak, na nakikipag-usap sa kanyang nobyo na si Tracy. Sa kalagitnaan ng tawag, may ibang tumawag, at sinagot naman ito ni Adrian, nagpalit ng tawag si Adrian ng 1 minuto, at pagkatapos ay bumalik kay Tracy. Nang mag-goodnight siya sa kanyang nobyo at ibinaba ang telepono, tinanong ni Linda si Adrian kung sino ang nasa pangalawang tawag. Sabi niya, si David lang, galing cross-country, at parang nalungkot siya. Pagkalipas ng 10 minuto, nadatnan ni Linda si Adrian sa kanyang kwarto, mukhang balisa. Ayaw pag-usapan ni Adrian ang tungkol dito, at hinayaan siya ng kanyang ina na matulog, at umaasa siya na sasabihin ito ni Adrian sa umaga, kung gusto niya. Ngunit hindi na muling nakita ni Linda ang kanyang anak. Kinaumagahan,
tinanong siya ng isa sa kanyang mga anak, kung nasaan si Adrian. Pagkalipas ng ilang oras, iniulat ni Linda na nawawala ang kanyang anak. Ang kanyang bangkay ay natagpuan ng magsasaka. Noong December 4, nakipag-usap si Linda sa mga detective, tungkol kay David. Dahil nakausap ito ng kanyang anak sa telepono, sa loob ng 1 minuto, bago siya namatay. Nakipag-ugnayan ang mga detective sa cross-country coach, at sinabi niyang ang tanging David sa kanyang team ay si David Graham. Si David Graham ay 18 taong gulang, siya ay inilarawan bilang perpektong tao. Sabi ng isang kaklase niya, walang bahid dungis, ang kanyang buhay, kaya hindi siya basta-basta nagsalita. Sa paaralan, mayroon siyang straight A's, at may isang magandang karera sa Navy, ang naghihintay. Siya rin ay nakatuon sa kanyang kasintahan, ang 18 anyos na si Diana Zamora. Si Diana ay kilala ng kanyang pamilya, bilang isang disiplinado. Tinawag siya ng kanyang ina sa ganoong paraan, dahil magsisimula siyang mag-aral, bago mag 6 AM bawat araw ng umaga. Ipinagmamalaki siya ng kanyang mga magulang, siya ay nasa simula ng isang magandang karera sa militar, at ang kanyang disiplina ay nagsimula ng magkaroon ng mga positibong resulta. Kaya't nang matagpuan ng mga pulis si David Graham, at tinanong siya kung nakausap o nakita niya si Adrian noong 3 ng Disyembre. Sabi niya, hindi, bakit ko gagawin iyon, at may katuturan iyon sa mga detective. Nagpatuloy ang mga investigador sa pakikipanayam sa ilang estudyante, sa paaralan ni Adrian. Isang bagay ang paulit-ulit na naiisip ng mga estudyanteng ito, lahat ay kumbinsido na kung sino man ang itil sa buhay ni Adrian, ay nasa kanyang klase. Natakot sila para sa kanilang buhay, ngunit nanatiling nakatitiyak si Linda, na si David Graham, na nakipag-usap sa kanyang anak ng 1 minuto sa telepono, ng gabing iyon, ang may pananagutan. Bakit siya tumawag sa telepono, ng gabing iyon? At bakit naging balisa si Adrian, makalipas ang 10 minuto? Si Adrian ay umalis ng bahay, ng kusang loob, ng gabing iyon. Nangangahulugan ito, na umalis siya kasama ang isang taong kilala niya. Gayunpaman, umabot ng halos 1 buong taon, para maaresto, si David at Diana. Ang mga magulang ni Adrian, ay hindi tumigil sa paghingi ng katarungan, para sa kanilang anak. Ngunit kahit ipinangako nila ang kanilang makakaya, ang mga detective ay patuloy na nagkakamali. Una nilang itinoon ang kanilang mga mata sa isang babaeng kaklase ni Adrian, na may marahas na nakaraan. Pagkatapos ay inaresto nila ang isang batang lalaki na nagngangalang Brian, at ikinulong siya sa loob ng 3 linggo. Hanggang sa nakapasa siya sa isang polygraph test, at nakumbinsi ang mga detective, na mayroon siyang solidong alibay. Kinuha ng Texas Rangers, at 2 magkahiwalay na jurisdiction, ang kaso ni Adrian, noong unang bahagi ng 1996, ngunit wala pa ring nangyari. Noong tag-araw ng 1996, September ng taong iyon, sina Diana at David Graham, ay nagdiriwang ng kanilang pagmamahalan na parang walang nangyari. Si David ay magiging fighter pilot, at si Diane ay isang Navy soldier. Pagkalipas ng 1 buwan, nagkwentuhan sila ng kasamahan niya sa Navy. Naging ganito ang kanilang pag-uusap. Mukhang mahal na mahal ninyo talaga ni David ang isa't isa, at ang Air Force Academy. Oo naman. Gagawin niyo ba ang lahat para sa isa't isa? Oo naman. Papatay ka ba para kay David? Oo naman, at nagawa ko na yan. Nagsalita si Diane tungkol kay Adrian sa maraming tao. Ipinagmamalaki niya ito, at para sa kanya, ito ay patunay, ng walang hanggang pagmamahal niya, para kay David. Sa loob ng ilang araw, siya at si David ay inaresto. Nagulat ang mga kasamahan ni Diane sa Navy Academy, ngunit lahat ay nanindigan, laban sa kanya. Si Diane at David ay nag-date pa lang, sa loob ng 2 buwan. Nang gumawa ng kalokohan si David. Nang umalis siya sa cross-country tournament sa Lubbock, at nang inalok niya si Adrian Jones, nang ihatid pa uwi. Sa pagtatapos ng gabi, ipinagtapat ni David ang lahat ng ito kay Diane. At agad itong gumawa ng paraan, matapos silang arestuhin, parehong sina David at Diane, ay sumulat ng buong pag-amin. Sa mga salita ni Diane, ang plano ay para kay David, na baliin ang kanyang leeg, at ilubog ang kanyang katawan, sa ilalim ng Joe Pool Lake. Isinulat din ni David, ang tanging bagay na maaaring masiyahan, ang kanyang babaeng naghihiganti, ay ang buhay ng isa,
na sa isang iglap, pumalit sa kanya. Noong 1 AM ng December 3, sinundo ni David si Adrian mula sa kanyang tahanan, anuman ang sinabi nito sa kanya sa telepono, ilang oras bago siya nakumbinsi na sumama. Pagdating nila ni David sa isang liblib na lugar, ginulat ni Diane si Adrian mula sa likuran. Nagtago siya sa likod ng upuan. Ayon sa parehong nakasulat na pag-amin, ginamit ng dalawa ang mga bigat, at ang puwit ng baril ni David. Sa gitna ng lahat ng pangyayari, tumakas si Adrian sa sasakyan, ngunit ilang talampakan lang ang layo, bumagsak siya, doon na umakbay si David sa kanya, tinutukan at pinaputukan siya ng diretso, mula sa point-blank range. Hindi napigilan ng magkasintahan, na ilarawan ang sandali ng nakakasukang pangyayari, ng pagpanaw ni Adrian. Sinigawan ko siya, patayin siya. Sa sobrang takot niya, hindi niya ako tatanggihan. Isinulat ni David na sa loob ng isang buwan, pagkatapos ng kanilang gabing kasama si Adrian, pinahirapan siya ng pagkakasala at kahihiyan, ang perpekto at dalisay na relasyon sa pagitan nila, at ni Diane. Idinagdag niya, ay nadungisan ng isang batang babae, na nagnakaw mula sa kanila, ang kanilang kadalisayan. Si David Graham ay nakatanggap ng parehong sentensya, dahil sila ay mga 19 na taong gulang sa oras ng kanilang paghatol, at 18 noong panahon ng krimen. Sila ay nilitis bilang nasa hustong gulang, halos 3 dekada na ang lumipas, mula sa malagim na pagpatay ni Adrian. At gayon paman, isa lamang sa dalawa, ang tila tumanggap ng responsibilidad. Ipinakita nga ng korte, walang ebidensya na hinawakan ni Diane si Adrian. Ngunit isinulat niya iyon, ginawa niya, at napagpasyahan ng korte, na si Diane ang mastermind sa likod ng lahat ng ito. Isang bangkos ng shameless lies, ayon sa Ligay forensic expert, na si Stan Walters. Sa kaso ng panayam ni Diane, maraming bagay ang nawawala. Nang tanungin si Diane, kung nasaksihan ba niya ang pag-atake ni David kay Adrian, nagbigay siya ng parehong rehearsed speech, na ibinigay niya sa korte, noong 1996. Napansin din ni Stan, na ang paglalarawan ni Diane sa mga pangyayari, ay hindi tumugma sa kanyang nakasulat na pag-amin. Ngunit, ay kapareho ng kanyang sinabi sa korte. Ipinaglalaban pa ba ni Diane ang mas magaan na parusa? Nitong huling bahagi ng 2023, 27 taon na siyang nakakulong, umaasa pa ba siyang makumbinsi ang isang hukom, sa kanyang kawalang kasalanan? Ito ay tunay na nakakasakit ng puso, na si Diane ay hindi gustong managot, para sa pagkamatay ni Adrian. Pagkatapos ng lahat ng oras na ito, siya ay 45 na ngayon, at ginugol ang higit sa kalahati ng kanyang buhay, sa likod ng mga rehas. Sa isa pang panayam na kanyang pinuntahan, sinabi niya, na sila ni David ay nasa bingit ng break-up, at walang pag-aalinlangan na ginamit ni David ang walang buhay na si Adrian, para etali siya sa kanya. Sa edad na parehong sina Diane at David, ay magiging karapat-dapat para sa parol sa 2036. Kung sila ay papalayain, sila ay nasa late 50s. Magkakaroon pa rin sila, ng magandang bahagi ng buhay sa unahan nila. Oras na hindi nakuha ni Adrian. Gayunpaman sa kanyang kawalan ng pagsisisi sa paghingi ng tawad, o pananagutan. Malabong palayain si Diane, kahit na ito ay maaaring magdala ng isang kapirasong pagsasara, sa pamilya ni Adrian. Hinding-hindi ito makakabawi, sa ginawa sa kanya nina Diane at David. Maraming salamat po sa panonood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel. As always, keep safe everyone.